Magandang araw po mga kabarangay. Atin pong narinig ang pahayag po ni Yorme ni Isko Moreno tungkol po sa sinasabi niyang smoke screen. Ano po ba itong smoke screen? Ayon sa kanya, itong smoke screen na ito ay sinadya ng ilang opisyal ng pamahalaan na magsalita ng kung ano-ano upang iligaw ang tunay na isyu tungkol dito po sa Delta variant. Sapagkat ayon po kay Yorme, hindi po sinasabi ng pamahalaan ang totoong status ng Delta variant na di umano. Ito po ay nakapasok na sa Maynila at ang ibig niya pong sabihin, marami na pong kontaminado dito po sa siyudad ng Maynila tungkol po dito sa Delta variant. Ngunit ang sabi niya, sa halip na aminin ng ilang mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang pagkukulang, ang kanilang kapalpakan, ay gumagawa sila ng mga kung ano-anong mga salita upang iligaw ang isyu mula sa katotohanan ito. Ang sabi pa nga ni Mayor, una po ang tanong niya, bakit nakapasok itong Delta variant? Itong Alpha, Beta at Delta. At sa susunod, sabi niya, papasok ang Alpha, Lambda, Omega o Tau Gamma. Yan po ang sabi ni Yorme. Mga kabarangay, lalo na po kayong mga nasa Maynila, mukha pong dinadaan ni Yorme sa biro ang mga bagay na ito na hindi po dapat. Ang nakikita po natin dito ay nais maghugas ng kamay ni Yorme sapagkat alam niya, ito nga po ang ating binabatikos noon, na kung saan walang sistema ang kanyang pagpapatupad ng vaccination administration sa siyudad ng Maynila. Katunayan po, ang mga tao pumipila halos maghapon sa baha, sa ilalim ng ulan, walang social distancing. At ito po ang sinasabi natin, na kaya nga ang tao nagtsatsagang pumila upang maiwasan ang COVID. Pumipilang magpabakuna upang maiwasan ang COVID. Ngunit sa tagal nilang naka-expose sa pila, bumabaha at maulan, walang social distancing. Ang sinasabi nga natin, sa halip na makaiwas, ay baka lalo silang makontaminate. At ito po ang tila ibig palabasin ngayon ni Yorme. Sa halip na tanggapin niya ang kanyang pagkukulang, nais ni Yorme na ito ay ibaling ang responsibilidad ng kapalpakan na yan, na sinasabi niya ng pagkukulang na yan sa national government, without saying directly that he is blaming the president. Bakit po nasabi natin na yung sinasabi niyang
smoke screen na yan ay patungkol sa ating Pangulo. Sapagkat pinuna po ng Pangulo yung ganyang kapalpakan dyan sa pagpapapila na yan sa bakuna. At sinabi sa kanya ng Pangulo na hindi na dapat yan maulit. So, sa halip po na tanggapin at magsuri at lalong pagbutihin ang kanyang serbisyo sa lungsod ng Maynila, ang ginawa ng hambog na mayor, ayun po, nagkaroon siya ng kanyang smoke screen speech na kung saan diretsahang sinabi niya na sa kanyang pakiramdam, marami na po ang infected ng Delta variant sa Manila. At ito po ay isinisisi niya sa sinasabi niyang ilang tauhan, ilang opisyal, without saying directly na ito ang pinatutungkulan niya dito ay si Pangulong Duterte at yung ilang opisyalis sa national government. So, nagpauna na po si Yorme ng ganitong pangungusap upang pumutok man sa mga darating na araw yung dami ng Delta variant infected sa lungsod ng Maynila. Isasabihin niya, yan na nga ba ang sinabi ko noon? Pero mga kababayan, mga kabarangay, at lalo na po sa mga constituents ng Maynila, huwag po kayong padadala sa kalukuhan, sa kagaguhan, sa kayabangan at kasinungalingan ng inyong mayor. Nais po niyang maghugas ng kamay mula sa kanyang responsibilidad na pangalagaan ang mamamayan, ang constituents ng lungsod ng Maynila mula po sa nakakatakot na Delta variant na ito. The fact that the mayor said it, ang sabi niya, ito lang daw ang kanyang opinion, ito daw ay kanyang paniniwala, without saying na talagang marami na. Pero sinasabi niya, yun ang kanyang paniniwala. Ang ibig po sabihin niyan, mga kabarangay, lalo na po dyan sa mga tagalungsod ng Maynila, na marami na pong infected dyan. At yan po, the mayor cannot shift the blame to the president or to the national government, because that is an account, that is the responsibility of the local chief executive. So sa halip ng papugi siya ng papugi, sa halip nangawa siya nangawa, na para siyang asong ulol, na kahul ng kahul, wala na siyang pagkakaiba kay Trillanes. Kung ano-ano ang kanyang pinupuna, samantalang ang kanyang tungkulin sa siyudad ng Maynila ay hindi niya nagagampanan ng tama. Kung ano man po ang magiging status ng Delta variant dyan, wala pong ibang sisisihin natin kung hindi si Yorme na ubod ng yabang at ubod ng hambog, panay ngawa ng ngawa, wala namang ginagawa. Dapat ngayon ikaw, Yorme, dahil yan ang sinasabi mo mula mismo sa bibig mo na marami ng biktima ng Delta variant mismo
sa loob ng syudad ng Maynila, gampanan mo ng maayos ang tungkulin mo. Huwag kang papugi-pugi lamang sa media. Lintik ka. Mag-aambisyon ka pang tumakbo sa national position. Ngayong ang Maynila lamang ay hindi mo mapangalagaan sa simpleng kalaban na Delta variant. Sasabihin mo, bakit nakapasok yan? Sasabihin mo, Alpha, Beta at Delta at iba pang fraternity. Ano ibig mo sabihin? You are joking with this problem of Delta variant? Ikaw ay mayor and that is your responsibility. Dapat gumagawa ka ng paraan. Dapat siguraduhin mo na mapapangalagaan mo ang mga constituents mo. Huwag kang tatanga-tanga at lalong huwag kang bobo. Mag-isip ka kung ano ang tama mong dapat gawin given these situations. Hindi ka pwedeng umasa sa national government. Dapat mayroon kang inisyatiba na sarili mo kung paano mo mapapangalagaan ang mga constituents mo. The national government is there to support you, to provide you what you need with respect to those things which cannot be obtained locally by the city government of Manila. For instance, the availment, the procurement, and the availability of vaccine supply. That is the accountability of the national government. But as to the administration of which, as to the limitation of movements, as to the observance strictly of health protocols to prevent the community transmission of the Delta variant is definitely within your responsibilities. You cannot shift it to the national government. Ang yabang mo nga, ikaw po tong una nagsabi na hindi na kailangan na magsuot ng face shield. Akala mo doktor ka, nagmamayabang ka na sinasabi mo, excuse me, naalala ko sa balita, ikaw ang unang nagsabi niyan, hindi na kailangan ng face shield. Pinapangunahan mo kahit ang IETF, pinapangunahan mo ang national government dahil sa gusto mo lang magpasikat. Nagyayabang ka na marunong ka. Na ikaw ay magpapatupad na wala ng face shield sa loob ng Maynila. Tapos ngayon na marami ng contaminated, ikaw ngayon maghuhugas ng kamay. Ang kapal ng mukha mo. Sasabihin mo, yung mga official nag-i-smoke screen. Na ibig sabihin, inililigaw ang isyu ng katotohanan tungkol sa Delta variant na marami ng infected sa iyong paniniwala mismo sa loob ng syudad mo. Gago ka pala eh. Huwag kang ngawa ng ngawa. Gawin mo ang nararapat mong gawin bilang mayor. Kung sa paniniwala mo, if according to your perception, there are a lot of
your constituents who are contaminated with Delta variant, ngayon pa lang, magplano ka na. Ano ang gagawin ng city government to prevent the further contamination of the Delta variant? Huwag kang ngawa-ngawa. Pasikat ka pa, patawag-tawag ka pa ng akala mo. Akala mo ba maluloko mo sa bayanan? Maluloko mo ang mga taga Manila na kasalanan ito ni Pangulong Duterte kung maraming maging biktima ng Delta variant sa syudad ng Maynila. Kasalanan mo yan sapagkat bobo ka, sapagkat tatanga-tanga ka bilang mayor. Wala kang ginawa kundi papugi-pugi ka lang. Mag-artista ka na lang. Dapat ngayon pa lang magplano ka na kung ano ang gagawin ng City Government of Manila to prevent the further contamination of your constituents. Huwag mong isisi kung kani-kanino. Huwag kang hambog na paano ka pa ng press conference. Anong ginawa mo dyan? Sabihin mo na ito ay kapalpakan, na ito ay kakulangan, na ang national government ay ngawa lang ng ngawa, kaya nakapasok ang Delta variant sa lungsod ng Maynila. Yan, Yorme, ang dapat mong gawin. Ngayon pa lang, mag-isip ka na at magplano ka na together with the city council. Pag-usapan ninyo. It is not a joke. You cannot make a joke with it. Hindi yan fraternity na sinasabi mo. Huwag mong dadaanin sa biro yan. Huwag mong dadaanin sa purma-purma yan. Maraming namatay sa ibang bansa dyan. Nagiging problema yan. Alam natin ang Maynila. Maraming mga squatters dyan sa Tondo at sa iba't ibang barangay. Alam natin na magiging mabilis ang transmission dyan sapagkat siksikan ang mga barong-barong. Maraming membro ang bawat pamilya na nagsisiksikan. Hindi ma-observe sa bahay yung quarantine, hindi kayang ma-observe yung social distancing within the community. Kahit yan i-confine mo sa bahay, kahit mag-lockdown yan, mismo sa loob ng kanilang bahay at sa loob ng komunidad, magkakaroon ng transmission dyan kung mayroon talagang infected ng Delta variant. So kayo, kumilos ka dyan. Dapat mabilis yung inyong contact tracing dyan as to the source with respect to place saan ba para makontain dyan. Hindi na lalong kumalat pa. Mahalaga at ang inyong mga facilities. Ngayon pa lang pinaghahandaan mo na. Alam naman natin na ang characteristics kapag nagkaroon ng SARS ay kukulangin ang mga hospitals. So what should be the alternative? Ngayon pa lang pag-isipan mo na yan, Yorme. Huwag mong isisi sa national government. Huwag mong don't shift it. The responsibility is yours together with the city council. That being the duty and responsibility
of the city government. Paghandaan nyo. Nakakatakot ito, hindi ito biro. Ikaw na mismo ang nagsabi na marami ng contaminated persons dyan sa area o sa lungsod ng Maynila. Ikaw ang may sabi niyan. So ngayon pa lang, gawin mo na ang nararapat mong gawin. Mobilize the city government. Give priority para yan ay makontain, mapigilan ang pagkalat. Yan ang dapat mong gawin. Huwag kang ngawa ng ngawa. Huwag ka nang manisi ng ibang mga opisyalis ng pamahalaan. Yung taong mahilig manisi, katulad ni Pinoy, walang ginawa sa loob ng 6 na taon kundi sisihin. Si GMA, bobo yon. Kaya naninisi kasi walang alam na gawin. Gusto maghugas lang ng kamay para huwag siyang masisi. Sa halip na mag-isip kung ano ang dapat gawin, naghahanap ng taong masisisi sa kanyang kakulangan, sa kanyang kapalpakan, sa kanyang kabubuhan. So kung hindi mo alam ang gawin mo, we are telling you that you should do these things. Immobilize mo ang city government. Gawin nyo ang nararapat, coordinate with the proper person. Kung ano ang tama, ask the advice of the expert. Huwag ikaw ang magmarunong, hindi mo kaya. Ang gago mo eh. Ikaw ang nagsabi noon, huwag nang gumamit ng face shield, hindi kailangan. O ngayon, ano na? Magpapabaksin ka. Pinagsabihan ka na dapat hindi nakalubog sa bahay ang mga vaksinis na pumipila. Hindi. Anong sagot mo? Nagpapakita lang yan na gustong-gusto talaga nilang mababakunahan. Kaya inspirado kami. Sa halip na sabihin mo, o nga, sorry for that. We will do our best next time around. Maraming building. Ang laki ng building ng City College, katabi lang ng City Hall. Wala namang pasok. Ba't hindi mo magamit yung para doon papilahin? Yung City College, nakita natin yung sa Malutong, katabi ng City Hall halos. Di ba? Ba't di mo naisip yung kadali-daling palipatin doon? Pero hindi, nagalit ka. Itong smoke screen theory mo eh. Sagot mo to doon sa, dahil sabi binabanatan ka, ang dating sa'yo banat kasi nakakaasar talaga. Yung ginagawa mo, makikita natin kawawa yung mga kababayan mo. Tapos sa halip na tanggapin mo yung pagkukulang mo, magyayabang ka pa. Sino hindi magagalit sa'yo? Tapos ito pa ang sagot mo. Nagpa-press-con ka pa na ginagawa ng opisyal smoke screen para lituhin ang sambayanan. Iligaw ang issue dahil ang issue ay ikaw mismo may sabi niya na ang issue marami ng Delta variant sa City of Manila. Sabi mo yan ang katotohanan, ayaw lang sabihin ng ilang opisyal. Hindi sila magsasabi niyan. Ikaw dapat dahil ikaw ang higit na nakakaalam dapat yan bilang mayor. At bakit ililigaw ang isyo? Kung talagang marami na dyan, responsibilidad mo yan bilang mayor. Hindi yan responsibilidad ng national government. Kaya walang dahilan para iligaw nila ang isyo. Kung mayroon na, then sasabihin nila sa iyo sapagkat ikaw ang unang dapat makagawa ng paraan.
Hindi ito biro, Yorme. Maraming namatay sa India, maraming namatay sa Indonesia, sa ibang bansa dahil sa Delta variant. Pag maraming namatay sa Maynila, yan ay dahil sa kapalpakan mo bilang mayor. Hindi mo pwedeng isisi kay Pangulong Duterte. Ikaw kung ano-ano pinupuna mo, namumulitika ka na, kasi gusto mo maging presidente, maging vice president o anuman, pero yung Maynila napapabayaan mo. Kaya ayun, ikaw na mismo may sabi na maraming mga nahawa ng Delta variant. Titingnan natin. Mga sabi mo ilang linggo lang puputok na. Well, kaya ka na naghugas ng kamay, inuunahan mo na. Kahit anong sabihin mo, hindi mo mapapaniwala ang taong bayan na kapag marami namatay sa Maynila, ikaw ay walang kasalanan. Ikaw ay walang kakulangan. Ikaw ay walang kapalpakan. Kapag maraming namatay dyan sa Maynila, ang unang palpak ikaw. Yan ang totoo. Bakit? Ikaw ang mayor eh. Ikaw ang ama ng Maynila eh. O di kasalanan mo. Kakulangan mo. Hindi ang kakulangan ng ibang tao. Pero ang kapal ng mukha mo para isisi mo sa ibang tao yan. Huwag kang mayabang. Bobo ka talaga. Responsibilidad mo yan. Yorme. Kung hindi mo naintindihan ang trabaho mo, responsibilidad mo yan. We are telling you because you are the mayor. So ngayon pa lang, gawin mo na habang may oras pa. Palakasin nyo, pabilisan nyo ang contact tracing. Kung saan na yan, anong lugar mayroon na dyan sa loob ng Maynila. Pilitin mo. Huwag kang matulog 24 hours bilang ama ng bayan. The first thing that you need to do is to contain that Delta variant. So dapat matukoy agad yan kung saang barangay naroon yan. At lahat ng tao doon makwarantine. At pag yan ay na-quarantine, may mga pangangailangan yan. So, the city government should provide at least, hindi, tungkulin niya ng national government. Yes, but the responsibility of the national government is secondary. Primarily, that should be the concern of the city government. Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay. Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay, Yorme. At inuulit natin, you cannot make joke with it. It is not a joke. Life or lives of Manilans are at stake. Alam naman natin dyan, kahit yung mga national, yung mga hospitals run by the national government could not accommodate. At alam naman natin ang dinadala dyan sa PGH, sa San Lazaro, sa mga national government hospitals, hindi lang from Manila. So kailangan ang city government ng Manila may sarili po. Pero alam natin mayroon hospital ng Manila, mayroon sa Tondo, mayroon dyan sa Ama, mayroon. But you need to augment it, converting other buildings temporarily as quarantine facilities. Halimbawa yung City College na yan, malaki yan. So, dapat maging innovative ka. Dapat maging creative ka. Dapat hindi kayong tatanga-tanga. And
Delegate the responsibilities to your subordinate. Hindi ikaw ang kailangan dumampot ng basura. Hindi kailangan ikaw mismo ang gumawa of what you need to do. Yours is management. You manage properly. You command. Kung hindi mo maisip kung anong dapat gawin, magkaroon ka ng mga magagaling na advisors. Ask them what you should do. Then order the proper persons. Hindi mo kailangan na ikaw mismo, inuulit ko, hindi mo kailangan na ikaw mismo ang maglinis ng basura. Trabaho ng janitor yan. You are not a janitor. Mayor ka. You are the focal of the city power. Nasa iyo ang command. Lahat yan kaya mong utusan. Hindi mo kailangan ikaw mismo ang gagawa. You order them to do what you think is the best to be done to solve immediately the problems. Hindi mo kayang mag-isa yan. At you don't have the monopoly of intelligence. Kailangan may mga advisors ka. Kailangan magtanong ka. Hindi ka dapat mahiyang magtanong. Yung taong nagtatanong, yun ang magagaling. Because they recognize the fact that they don't have the monopoly of intelligence. Basic yan. Yung mayayabang, yung mga bobo lang ang nag-iisip, nahiyang magtanong kasi akala nila all-knowing na sila. Hindi totoo yan. Ikaw, Yorme, lalo na sa uri ng personalidad mo, hindi ka matalino. Hindi ka magaling. Alam mo kung bakit? Dahil kung magaling ka, matalino ka, hindi ikaw maglilinis ng basura. Mayor ka eh. Sa dami ng tao, gagawin mo yun. Sa dami ng problema. Ayun, di mo tuloy nakitang problema yung baha. Alam mo, it's a rainy season. Di mo inisip, hindi kayo nag-isip ng alternative. Na pag yung assigned vaccination area ay binaha, dapat may alternative. Immediately, dapat binigyan ng orientation yung mga tao doon. Kapag baha, immediately transferred to an assigned area na hindi flooded. At dahil raining yan, dapat ang pipilahan yan should be under the roof. Hindi yung nakaano ka sa labas. Simple, di ba? Hindi mo naisip kasi nga, bubo ka eh. Mayabang ka, wala kang ginaw kundi magpasikat. Kaya nang nakita ka ng basura, dinampot mo. Akala mo hangaan ka na. Ulul. Pinakita mo lang kung gaano ka kabobo, Yorme. Kaya ito, inuulit natin. Inuulit natin ito sa'yo. Pag-isipan mo. Total galing din lang sa'yo na maraming Delta variant sa Maynila. Gumawa kayo ng tamang hakbang. And as much as possible, do it in strict coordination with the IATF. Huwag kang magyabang. Nasa sarili mo to, amin lang to. Walang alam dito ang DOH. Hindi ganon. Magplano kayo, then coordinate. Ask the proper person as to the wisdom of the things that you will do with respect to containing the transmissions of the Delta variant. And kung maraming biktima, paano ito makwa-quarantine? Sapagkat sa Manila, lalo na from the depressed areas, hindi pwede ang home quarantine. Alam naman natin yan. Hindi pwede. Dahil maliliit ang barong-barong dyan.
So kailangan may mga pasilidad kang nakahanda, mga building. Yung mga schools ngayon walang pasok, pwede mong gamitin yan as a quarantine facilities. Doon dalhin yung mga suspected contaminated Delta variant carrier. Ang daming mga elementary schools yan, high schools. Yung Ramon Magsaysay dyan sa may UST. Ang laking building yan. Yung City College na yan, ano pa? You can even use the private malls under the police power of the state. Pwede nyo i-utilize yan. This is a national emergency. Kung marami talagang contaminated dyan sa City of Manila, according to you, then have it declared as the state of calamity para magamit nyo yung mga emergency. Dapat ngayon pa lang pinaplano mo na yan. Dapat meron na kayong mga visions kung paano yung assuming sakaling magkaroon ng SARS. Nakaplano na, meron na kayong mga alternative steps. Yung pagbabakuna tuloy-tuloy. At sapagkat hindi natin kontrolado ang panahon lalo na ngayon, as much as possible doon sa mga areas na dapat ay may bubong, mga basketball courts, yung pipila hindi na ulanan, magmaraming SARS, yung mga hospitals, yung mga schools, i-convert yan ng mga quarantine facilities. Kailangan yan. Planuhin. Concentrate your effort on these regards. Huwag papugi-pugi. Hindi biro. Ay, balitaan nga natin sa Cebu, naka-line up na sa mga streets to be admitted into a hospital. Ay kung yung mga building na yan, kino-convert na emergency hospitals, di wala sanang naulanan sa labas na kapila. Hanggat maaari, mag-ano na kayo ng mga volunteers o mga nursing graduates, nursing students, medical students. Ang pamantasan ng Maynila, mayroong medical school. Imobilize mo dapat yung mga medical students na yan para makatulong kung paano i-train na dapat yan. Magkakaubusan ng oxygen, possibly dapat you coordinate as early at this time sa mga manufacturer. Yung mga nangyari sa India, dapat maiwasan natin. Walang ibang makakagawa niyan kundi ikaw bilang mayor. Kaya huwag kang ngawa ng ngawa. Hindi makukuha sa ngawa yan, Yorme. At lalong hindi yan makukuha sa paninisi. So, pansamantala, puputulin po natin yung ating talakayan ngayong gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang araw at maraming salamat.